Posible nga ba na itong si Coach Chito Victorero ay palitan nitong si Jimmy Alapag? Si Jimmy Alapag ngayon, ang alam natin, of course, nasa Sacramento Kings yan, player development coach nila. Pero mukhang susubukan yata ng SMC na mag-offer dito na maging head coach ng Magnolia Hotshots. Parang nakita na kasi ng Magnolia, parang sabi nga ng mga ibang fans, baka natauhan na yung management at nakita na hindi yung mga players ang problema dito sa Magnolia kung hindi yung coach. Binago na nila yung sistema ng Magnolia, yung mga players. Tinread na si Gio Halalo na si Abu Tratter. Nakuha na si Xavier Lucero. NBA caliber yung import na nakuha si Glenn Robinson III. Pero nakita natin na no match pa rin sila dito sa Meralco Bolts. At itong Meralco Bolts na nakalaban ng Magnolia, wala pa doon si Raymond Almasan at si Alain Maliksi. At maliwanag na hindi pa 100% na nasa kondisyon itong si Alan Durham. So, ibig sabihin, swerte pa ang Magnolia na nakadikit sila dito sa Meralco. Kaya ngayon, yung management, nakita na siguro na dapat talaga baka ang palitan na yung coach. Siyempre, medyo mahirap kung kukunin mo si Jimmy Alapag dahil hindi yan basta-basta pakakawalan ng Sacramento Kings. At kung ikaw si Alapag, bakit ka naman naalis? Nasa NBA ka na. Kaya kailangan kung gusto ng Magnolia talaga makuha si Jimmy Alapag, gantahan nila yung offer dito para maging head coach nitong Magnolia Chicken Templados. Kapag ginawa nila yan, baka yan talaga ang kinakailangan ng Magnolia ngayon. Yung tinatawag na change of coaching para mabago rin yung sistema at kultura noong team para sila ay manalo na. Kaya abangan na lang natin kung tapos na ba talaga yung era nung pagiging intro boys ng Magnolia. Dahil sa ngayon, kinakailangan talaga nila na magkaroon ng tsansa na baguhin yung sistema para naman talaga lumakas yung oportunidad na sila mag-champion na. Dahil yung mga fans ng Magnolia, patagal na disappointed talaga sa nangyayari. Ang San Miguel Beer ngayon ay isa doon sa mga teams na tinitignan ng karamihan kung anong magiging performance sa Governor's Cup. Alam natin kung gaano ka-dominant ito dito sa Philippine Cup kahit natalo dito sa Meralco dahil nakailang kampyonato na sila dyan plus dito sa Commissioner's Cup. Pero itong Governor's Cup, patagal na silang hindi nagkakampiyon dyan, 2015 pa. Siyempre alam natin dominated dyan ng Ginebra dahil kay Justin Brownlee. Pero yung performance sa San Miguel dyan talaga parang hindi maganda at marami nagtatanong ngayon kung ito bang si Jordan Adams ang magiging susi para sila ay manalo. Sa tingin ng karamihan mukhang kinakailangan ng pagbabago dito sa San Miguel para mabago talaga at magkaroon sila ng mas magandang option na mag-champion. Pero pa rin mga naniniwala na hindi talaga dapat pinalitan na coach itong si Leo Austria. Pero sa ngayon tapos na yan dahil nandiyan na itong si George Gallant. So abangan na lang natin kung ano magiging pagbabago dito sa San Miguel dahil sa tingin ng karamihan yung lineup ngayon ng San Miguel parang hindi na uubra dito sa PBA dahil yung mga teams ngayon mas matatangkad na at mas athletic yung mga players samantalang San Miguel parang yung dati pa rin estilo ang ginagamit itong mga power forwards nila mga undersized pati yung sobrang dami ng guards kaya sa tingin natin mukhang mahihirapan itong SMB ngayon na makipag-match up kaya kapag yan nangyari asahan natin na magkakaroon ng pagbabago dito sa San Miguel Beer. Pero sa ngayon, mag-uumpisa ang lahat mamaya sa laban ng SMB kontra dito sa Phoenix Fuel Masters. Kung sakasakali na ang San Miguel Beer maging maganda umpisa, syempre good news yan para sa Beermen. Pero pag sila ay natalo, diyan magkakaproblema talaga itong San Miguel. Na syempre, sabi nga nung iba, nasayang daw yung season ni Junmar Fajardo. Last time dahil impis na nanalo sa Commissioner's Cup, nasayang dahil natalo. MVP pa naman yung naging performance niya. Kaya tignan natin kung makakabawi si George Gallant kay Junmar ngayong bagong season ng PBA.